Ayun no, alam niyo ba guys na pwede rin tayong magpakain ng mga gulay sa ating mga alagang crayfish. Hindi lang mga sinking pellet or hipon at isda ang pwede nating ibigay sa kanila. Marami tayong mga gulay na pwedeng ipakain sa kanila at isishare ko sa inyo yung ilang mga gulay na naipakain ko na sa aking mga alagang crayfish na so far wala namang nangyaring masama sa kanila at taon ko na tong ginagawa at kaya isishare ko sa inyo ngayon kung ano-anong mga gulay ang naibigay ko na sa kanila. So guys, uunahin ko na tong kangkong kasi ito yung talagang madalas na ibigay ko talaga sa aking mga alagang crayfish at kasi yung mga benefits na nakukuha ng mga tao sa mga gulay na to, ganun din yung nakukuha ng mga crayfish na benefit sa kanila. Ang kangkong kasi ay mayaman sa protina, calcium at iron at fiber. At ito ay natural at ligtas para sa ating mga crayfish. Pero syempre, bago nyo ibigay sa kanila yung mga kangkong, siguraduhin nyo muna na lilinisin nyo siyang mabuti. Kasi nga yung mga gulay kapag sariwa pa talaga, minsan may dagta talaga siya. Lalo-lalo na kapag pinuputol natin siya, makikita nyo doon sa pinagputulan, di ba may mga dagta. At isa pa itong sayote, sa tao napaka-nutritionist nito, antioxidant at rich in fiber din. Kaya nagbibigay din ako ng sayote sa mga alaga kong crayfish. Kahit yung mga balat, binabalatan ko ng manipis lang talaga yung mga sayote at yun yung binibigay ko talaga sa kanila. Nagbibigay din ako ng pinakalaman. Parehas din, balat tsaka laman nagbibigay din ako. At etong banana leaves, ayan, ito nabasa ko, sabi, can serve as a dietary supplement that can improve the health and the growth of crayfish. Ayun, 'di ba? Makakatulong to sa madali nilang paglaki. At saka yung banana leaves kasi, pwede nila tong gawing hides. At the same time, pwede ng pagkain, pwede pa nilang maging hides. At etong kalabasa, dahil sa ito ay madaling matunaw, mabilis na nalalabanan ang mga parasite sa loob ng tiyan ng ating mga crayfish. Kaya maganda rin tong kalabasa na binibigay natin sa kanila. Etong carrots, ayan, mayaman din sa vitamina A and B at fiber. Nakakatulong din sa mabilis na paglaki nila. Ang nutrients mula sa carrots ay maaaring magpalakas ng kanilang immune system. Kaya maganda ring ibigay sa kanila yung carrots, no? Syempre ganun din, lilinisin nyo munang mabuti bago nyo ibigay sa kanila. Ako kasi yung balat at saka yung pinakalaman din ng carrots, binibigay ko rin talaga sa aking mga crayfish. Ganun din yung kamote, carbohydrates at energy, nagbibigay ng energy na sumusuporta sa kanilang metabolism, kaya maganda rin tong kamote. Pero isang beses pa lang ako nakapagpakain sa kanila ng kamote eh. Hindi ko nga na video kaya wala akong ipapakita sa inyong video na nagpakain ako ng kamote. At ito pang isa yung talisay. Ito maganda to kasi antibacterial to doon sa tubig. Tsaka nape-prevent nito yung parasites at saka yung mga sakit-sakit ng mga crayfish natin pwedeng gumaling dahil dito sa binibigay na ng talisay sa tubig. At isa pa, bukod sa kinakain nila to, pwede rin nila itong gawing hides. Ito talaga subok ko na talaga to. Yung lalo na sa mga kraylings, ito talaga yung pinagtataguan talaga nila. Kasi syempre pag naglagay ka ng dahon ng talisay, madilim, dumidilim yung paligid nila, saka sa ilalim dun sila talaga nagtatago. Kaya the best talaga tong talisay. Buti nga dito sa lugar namin may puno ng talisay, kaya namimitas lang ako, pinipili ko lang yung tuyong-tuyo na talaga para hindi na siya mabulok dun sa tubig. Maraming benefits kasi itong talisay eh. Antibacterial, antifungal, good for water conditioning din. Kaya kung meron kayong makukuha na talisay dyan sa lugar ninyo, mas maganda lagyan nyo yung mga tank nyo ng talisay leaves.
Basta hugasan nyo lang mabuti lahat ng mga gulay na ilalagay nyo dun sa inyong mga tank. Hugasan nyo lang siyang mabuti, lalo na tong talisay. Ako binababad ko muna to ng ilang oras bago ko talaga ilagay dun sa mga tank kasi kumukulay siya sa tubig. Kung mapapansin ninyo kapag naglagay kayo ng talisay sa inyong mga tank, nagbabrown yung tubig ng konti. Kala mo siya nagiging kulay tea. Kaya binababad ko muna siya para malesin yung kulay niya. Para pag nilagay ko siya dun sa tank, kumulay man siya, konti na lang. Kaya ayun yung mga gulay na maishashare ko sa inyo na naipakain ko na sa aking mga crayfish. Sabi ko nga, bukod sa mga sinking pellet, hipon at isda, eto kasing mga gulay na to, mas madali lang siyang maibigay sa ating mga alagang crayfish kasi pag nagluluto tayo, syempre yung mga gulay, pwede naman nating ibigay sa kanila yung pinagbalatan o kaya pwede natin silang bigyan ng konti dun sa ating mga niluluto. 'Di ba? Kaya talagang pag-aalaga ng crayfish sobrang low maintenance talaga to. Pagdating sa pagkain, wala ka masyadong gagastusin. Isa lang talaga yung poproblemahin mo dito sa pag-aalaga ng crayfish yung mga lagayan. Kasi sobrang bilis talaga nilang dumami. Kung hindi mo sila talaga kokontrolin, siguro mga kaya nilang magbuntis ng 5 beses sa isang taon Kung kada panganak, binabalik nyo kagad sa tank. Kaya lang kasi ako na-experience ko na rin kasi yung 2 weeks pa lang, 1 week pa lang binalik ko, nagbuntis. Konti lang yung nagiging itlog niya. O kaya one time na ka-experience din ako yung 2 weeks pa lang nakakapanganak. Binalik ko na, nagbuntis siya. Tapos nung mga 1 month na yung pagbubuntis niya, namatay yung crayfish. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil naubusan na rin siya ng vitamina sa katawan niya. Kasi nga kaka-release niya pa lang ng mga krillings. Tapos ngayon ito pinagbuntis na naman. Kaya akong mai-advise ko lang, mas maganda na kapag nakapanganak na yung inyong mga crayfish, ipahinga nyo muna siya. Kahit mga 1 month. Ako ganun na yung ginagawa ko ngayon. Pinagpapahinga ko muna ng 1 buwan yung crayfish. Saka ko na lang uli siya binabalik dun sa breeder tank. Kasi talagang sobrang bilis talaga nilang magbuntis. Para silang mga kuneho. O yun lang. Yun lang po yung ma-share ko ngayong araw na to. Ayun, sana po ay meron po kayo natutunan sa ipinag-usapan natin o i-share ko sa inyo ngayon. Pinag-usapan parang may kausap. Sa mga share ko na mga pagkain ng ating mga crayfish. At kung nagustuhan nyo po yung video, palike naman po na ating video at pasubscribe na rin po dun sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel. Thank you po. Hanggang sa muli.